Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sufficient in form ayon sa House Committee on Justice. Si Vice President Sara Duterte naman hinainan ng panibagong impeachment complaint kahit sa Biyernes pa mapapaso ang one-year bar rule sa kanya. 3 suspect sa pagpatay sa babaeng pulis at 8 taong gulang niyang anak sa Bulacan sumalang na sa inquest. Inaanak na car agent ng biktima at mister nito na isang dinismiss na pulis. Itinurong mastermind sa krimen. Isa na namang barko sa Basilan, sinaklolohan ng Philippine Coast Guard. Ilang Pilipinong nagtrabaho sa Russia, nagpaparescue sa Philippine government. Ipinadala raw sila sa giyera sa Ukraine at ang ilan nabihag pa. At magkakapatid na Barreto, nagsama-samang muli sa burol ng kanilang ina na si Inday Barreto. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang. Mga baitian ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ngayon ng House Justice Committee tungkol sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mainit ang diskusyon ngayon tungkol sa unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus laban sa Pangulo. Una nang natukoy kanina na ito ay sufficient in form sa botong 46 yes, 1 no at 1 abstain. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang ito, maya-maya lamang. Samantala, natagpo ang nakalublob sa kanal at wala ng buhay ang isang lalaking nawala matapos dumalo sa Sayawang Bayan sa Negros Occidental. Ang suspect, sarili niyang kapatid. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Isang bangkay ng lalaki ang nadiskubre sa masukal na kanal sa La Carlota City, Negros Occidental. Biyernes, January 13 nang magpunta magkapatid na alias Jojo at alias Ben sa isang sayawan sa Barangay Batuan, La Carlota City, kasamang isa pang kaibigan. Tubong antike magkapatid na dumayo sa lugar para magtrabaho sa plantasyon ng tubo. Bandang alas 3 na ng madaling araw, January 31, nagayang 30 anyo sa si Ben para umuwi. Pero di pa man nakakalayo, pilit umanong nangungulit ang kanyang kuya na si Jojo na bumalik dahil gusto pang sumayaw. Dito na nagkainitan ng magkapatid na nauwi sa pisikalan. Nakakuha ng bato tong suspect. Tapos napalo niya sa ulo yung kapatid niya. Bali iniiwan nila doon sa may gilid ng kanal. Hindi na nila alam kung paano siya nalunod doon or nahulog sa tubig. There were instances daw kasi sabi ng suspect na nagsusuntukan din sila dati. Tapos pagka umaga, umuwi lang ng kusa yung biktima. Pero this time nagulat lang din na hindi nakauwi nung umaga na eh. Isang empleyado sa sugarcane plantation ang nakakita sa katawan ni Jojo kinabukasan. Nakalubog siya sa kanal at wala ng buhay. May malaki siyang sugat sa ulo na napansin ng mga pulis na rumesponde. Sa unang salaysay ng sospek, sinabi niyang napaaway sila habang pauwi at hinabol ng baril ng mga armadong lalaki. Pero kalaunan, inamin niya ang paghampas ng bato sa kapatid. Inakala niya rin noong una na okay pang kapatid pagkatapos ng insidente, pero hindi na pala. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng La Carlota City Police habang inaantay ang kanilang kaanak kung magsasampa ba ng kasong homicide. Sa cause of death, hindi po namin matukoy pa sa ngayon. Ilalabi pa namin yan sa pamilya ng biktima. Kung papa-undergo pa nila ng autopsy yung Pero waiting pa rin po kami sa result ng postmortem kasi nakapag-postmortem na rin po kahapon. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.
Swerteng nakaligtas ang isang lalaki na halos isang buwan nasa ospital matapos maaksidente sa motorsiklo. Yun nga lang, wala na siyang matandaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Isang aksidente ang tuluyang bumago sa buhay at pagkatao ng isang 25 anyos na lalaki mula Pampanga. Oh. Huwag ka na iyak-iyak. Ano bakit ka iyak? Ang ganda ng girlfriend mo, ah. Hindi ko na kasi alam kung anong nangyayari sa amin. Oh. Sa amin. Bakit wala ako? Bakit walang ano? Okay ka. Kuha ito noong kalalabas lang ng ospital ng criminology graduate na si Jeb. Matapos siyang maaksidente sa motor nitong January 13. Halos 2 linggo rin siya sa ospital. Dito, napansin ng kanyang pamilya ang malaking pagbabago sa kanya. Tinitingnan niya kami, sabi ko, hindi ko siya tinitigilang kausapin na iiyak po ako nung sasabi ko, anong gusto mo, magpagaling ka, magpalakas ka, sabi ko. Siya, nakatingin lang. Wala pa rin pong salita. Ting darating yung doktor, gigisingin siya, sasabihin kung may respond, kung nagsasalita na ba, hindi pa rin po. Nung mga unang araw matapos ang insidente, panay senyas at ungol ang nagagawa ni Jeb. Kalaunan, nakapagsalita rin, pero Once ka-questionin ko, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Sino ako? Nasaan ka ngayon? Nagsamagot po ng Angelo. Sabi niya si Angelo. Ako, ano pangalan ko? Kilala niya po kami. Ako, kilala niya kuya. Pero yung kasama ko na nagbabantay sa kanya doon, yung pamangkin niya, hindi niya po kilala. Tapos yung kuya ko po na nag-rescue sa amin sa JBL, dumadalaw sa amin, natanong ko, sino yan? Sino yan? Sino yan? Hindi niya po kilala. Ngingiti lang po siya. hindi na rin niya maalala ang ilang pangyayari sa kanyang buhay, pati na kung bakit siya nasa ospital. Umiyak po siya kasi hindi daw niya alam na nasa Manila daw po kami. Paano daw po kami napunta sa Maynila? Ang dami niya po tanong. Bakit kailangan kong uminom ng gamot? Bakit kailangan pa daw niya kumain? Kasi busog naman daw siya. Parang nawawala yung logical thinking na lagi niyang tina-question po. Isinailalim sa CT scan si Jeb at heto raw ang resulta. Meron pong internal bleeding sa left and right daw po. Kaya parang mahihirapan daw kami. Ngayon po, tsaka namamaga din po. So binigyan po siya ng mga mga antibiotics po. Ganoon at iba't ibang gamot pampababa po ng BP. Tiwala naman ang mga doktor na makakabalik pa sa normal si Jeb sa loob ng 6 na buwan. Basta magtuloy-tuloy ang kanyang therapy. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Tukoy na ang mastermind sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang anak sa Bulacan. At sa Bulacan din, isa pang pulis na una nang napaulat na nawawala, natagpo ang patay sa loob ng Poso Negro. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Bangkay na ng matagpuan ng pulis na ito mula sa septic tank ng isang subdivision sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan. Kanya-kanyang takip ng ilong ang mga aksidente dahil sa masangsang na amoy. Kinilala ang biktimang si Police Staff Sergeant Renato Casuay Jr. Ayon sa mga pulis, January 24 pa nawawala ang pulis sa mismong kaarawan niya. Huli raw itong nakitang nakasakay sa motorsiklo papunta sa naturang subdivision. Natuntun lang ang katawan nito matapos ituro ng isa sa mga testigo. Naaresto na ang 2 sospek sa krimen na hindi pa pinangalanan ng mga pulis. Na-inquest na rin ang 3 sospek sa pagpatay sa babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Magkakasamang dinala sa Camp Karingal sa Quezon City ang 3 sospek na sina alias Robert, isang dismissed na pulis, at asawa niyang si alias Pia na ahente ng sasakyan at inaanak ng pinaslang na biktima. Naaresto sila sa magkahiwalay na operasyon nitong Biyernes. Kabilang din sa nahuli ang striker o tauhan nilang si alias Hill. January 24 na matagpuan ang bangkay ni Molinido sa creek sa Pulilan, Bulacan. May tama siya ng baril sa ulo. Makalipas naman ang 6 na araw, nakita ang bangkay ng kanyang anak sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Sa panayam ng media, itinuro ni alias Hill ang mag-asawang amo na nasa likod umano ng krimen. Nakokonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong
Nanlulumo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Humarap naman sa prosecution ang dating asawa ni Dayan at ama ni John Ismael na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Ayon sa kanyang abogado, hindi inaresto ang kanyang kliyente. Ang client namin is here not as an accused, he is here as a complainant. And pangalawa, wala pa naman talagang warrant na nilalabas sa kanya, laban sa kanya. So any information na lumalabas na he is under arrest or under detention, that's false and misleading. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Nananawagan ang pamilya ng isang Pilipino na ipinadala umano ng Russia sa gyera sa Ukraine. Kwento ng pamilya ni Raymond Gumangan, September 2024 nang umalis siya para magtrabaho sa Russia. Sa online lang daw niya nakitang may hiring doon. Pagdating sa Russia, laking gulat daw ni Gumangan na ipadadala pala siya sa gyera. At makalipas ang isang taon, nadakip siya sa Ukraine. Sa loob ng 3 buwan, hindi siya nakontak ng pamilya hanggang nito lamang Disyembre. Ray Santos Gumangan. I'm here now in Lubo detention camp, Ukraine. They said when I apply, I will assign in logistic. Base naman sa sulat na ipinadala ni Gumangan sa International Committee of the Red Cross, sinabi niyang buhay pa siya kahit mahirap sa kulungan. Umapila rin siya na agad mapauwi sa Pilipinas. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa Ukraine para ma-repatriate si Gumangan. Habang iniimbestigahan na rin ang iba pang mga posibleng kaparehas umano na kaso. Kapag trabaho po ng maayos, kumusta kayo yung kuya namin? Kumakain pa ba ng maayos? Di na po namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Please help me. My heart is very live. Please pray for me. Samantala, muling nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos ang kanyang lagay matapos magkasakit. Kasabay nito, isinulong niya ang ilang pagbabago sa healthcare system ng bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos at hindi seryoso ang banta sa kanyang kalusugan. Sa kanyang latest vlog, aminado si PBBM na bumagsak ang katawan niya habang nagpapagaling mula sa sakit na diverticulitis. Kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nag-dieta. Una riyan, tiniyak na ng palasyo sa publiko na tuloy ang trabaho ng Pangulo at kontrolado nito ang takbo ng gobyerno. Isinusulong naman ni PBBM ang pagbabago ng mga patakaran para sa kalusugan na maaaring gayahin mula sa ibang bansa. Nariyan daw ang mahakbang para sa work-life balance at 4 na araw na trabaho kada linggo, pati ang pagsasama ng middle class sa zero balance billing policy sa mga DOH hospital. Pero ang tututukan daw ng gobyerno ang digitalization, pero wisyo raw kasi ang lumang pamamaraan o sistema. Tanyag tayo sa polisiyang kailangan ng ID para mag-apply kumuha ng ID. Isang refleksyon ng napakalumang sistema. Hindi tayo dapat pumipila ng madaling araw sa opisina ng gobyerno para lang kumuha ng isang dokumento. Kaya isa sa pinagtutuunan natin ay ang eGov app at digitalization ng government system. Humingi rin ng suhestyon ng Pangulo sa publiko ng mga patakarang nakaaabala sa kanila. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang magkaroon ng emergency fund pero laging kapos ang kita? Baka hindi na problema ang kita, baka ang dapat tigilan natin ay yung maling mga habit. Hi there, this is Shinkitan, mga kabudgetarian, ang inyong pambansang wealth coach. Itong realidad. Maraming Pilipino po ang gusto magkaroon ng savings, ng emergency fund para pagdating po ng mga sakuna, sakit, aksidente, paggawalan ng trabaho, meron tayong dudukutin.
Pero ang tanong, bakit nga nahihirapan ang ibang tao? Ito yung 5 bagay na dapat natin siguro iwasan. Una, gastos agad pag sweldo. Kasi pagpasok ng pera, una, labas mo na ng pera. So, walang plano, walang location, ubos agad. Iwasan muna natin yung sweldo, pagkatapos niyan, enjoy, di ba? Bago tayo ika nga mag-ipon. Kailangan mag-ipon bago tayo gumastos. Pangalawa, bagay na iwasan, yung lampas sa kakayanan mo. Oo, like for example, ang ginagawa po ka ng kadalasan, nauna ang luho, kaya nga ang ending ay lumuluha. Pag hindi natin kaya, huwag muna tayo bumili. Pangatlo, iwasan po natin na wala po tayong budget. Na ang ibig sabihin po niyan, yung bahala na, o bahala na si Batman, bahala na si Lord. Kung ano yung pumasok, yun na lang yung binabudget. Ay nako, maniwala po kayo. Kung ganun po tayo mag-budget, ni peso duling walang matitira. Pang-apat, kailangan natin iwasan, walang malinaw na target. Kung gusto mo talaga makaipon, kailangan meron kang goal. Like for example, kung gusto mo pang edukasyon, edukasyon lang. 'Di ba? Pang gala, gala lang talaga. 'Di ba? Pang emergency, emergency fund lang talaga. At what gagamitin sa iba. Pang-5 na dapat natin iwasan, yung deserve ko to mentality. Yung parang minsan ba, pag pagod ka at pag dumating ang sweldo, ang unang ano ibibili ko? Deserve ko naman to. Alam mo, mas deserve mo? Peace of mind. Para magkaroon ka ng peace of mind, kailangan po natin ng emergency fund. Kaya nga ang emergency fund ay hindi lang nabubuo dahil swerte, nabubuo to dahil nga ikaw ay nagbago, may disiplina, at pangatlo, ikaw ay nag-iipon. Kaya nga anong money habit na kailangan mong iwasan para ikaw ay makaipon na? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, isang mambabatas nag-walk out matapos matukoy na sufficient inform ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte hinainan ng 2 impeachment complaints. Roro vessel na nawala sa Basilan, hindi pa rin mahanap kahit ng remote-controlled vehicle. Ang magiging taktika ng Philippine Coast Guard, alamin. At batang babae sa Northern Samar namaga dahil sa sakit sa bato. Nananawagan sila ng tulong. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Nangalubog sa baha ang daghang lugar ngadto sa Negros Occidental tungod din sa walay huno nga pag-ulan tungod sad sa shear line. O niabot og mga duha ka tiil ang gitas-on sa baha sa Lacson Street. Sa barangay 14 na makwit ang mga residente nga gibaha. Matod pa sa Disaster Risk Reduction and Management Office, paspas kaayo ang pagsaka sa tubig sa Masungay River. Unya sa Sagay City didto usa sa Santo Rosario Parish nangistar overnight ang pipila ka mga nabahang mga residente. Sa initial nga tala sa PDRRMO, aduna nay usa nga na record nga namatay didto sa lugar tungod sa maong katalagman o trahedya. Unya istoryahan nato ang mga trahedya sa kadagatan sa Mindanao mga bay kay niabot na og 40 ang patay ngadto sa nalunod nga MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Gahapon, 3 ka mga patayng lawas ang na-recover sa search operation. Apil ani si Coast Guard Seaman First Class Alcaizar Hadjail ug usa ka 6-month-old nga baby. Ihatod ang mga patayng lawas sa Zamboanga City para sa proseso sa pag-ila o identification. Unya, naabot na ngadto sa Indonesian waters ang pagpangita aning wala gihapon makit-an nga MBCA Amehara. Naghimo na sad karon og investigasyon ang marina para mahibaw-an kung nganong gialaw man nga makalarga ang Amehara sa gabii kay ang prangkisa ani pang-adlaw ra manunta nga biyahe. Sa pagkakaron aduna pa siyam ka mga tawo nga gipangita sa nalunod nga maong bangka. Kutob ra sa diha ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.
Matapos makumpleto ang paghahanap sa mga pasahero ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3, puspusan naman ngayon ang pagtukoy sa lokasyon ng barko. Binago na ang estratehiya ng otoridad matapos mabigong mahanap gamit ang underwater drone o remote operated vehicle. Inirekomenda ng lokal na pamahalaan sa Basilan na gumamit ng sonar technology. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin sa Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Yes, magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at well po nakikinig sa inyong programa. Captain, ano po yung kaibahan ng sonar search kumpara sa paggamit ng underwater drones o ROV po? Yes po, ito pong sonar or sound navigation and ranging po, Ma'am Cheryl po. Ito po yung nagbabato ng sound waves sa ilalim po ng dagat. And then sound waves na po ito, magbabounce po yan. Then pagka-bounce po, then we will determine po yung lalim o yung depth nitong dagat po natin. So it uses the sound for the sonar, and the limitation of this, Ma'am Cheryl, although it can tell us that something is there underwater, pero hindi po kasi nalalaman kung yung itong bleak sound na ba to na maririnig po natin once we use the sonar is a shipwreck or posibleng bato po. So ang pagkakaiba naman po nito sa ating ginagamit ngayon, itong remotely operated vehicle, so it has a GPS module. It also uses a high definition of camera, Ma'am Cheryl. So it has the capacity to film and record yung makikita po niya sa ilalim. So bukod po doon sa lalim po na kaya po niyang abutin, compared with our technical divers, pwede rin po itong gumalaw, itong ROV natin. Pwede po siya makahawak at makagrab ng isang bagay. So lahat po ng makikita ng ROV sa ilalim ay makikita rin po natin sa taas. So we can easily determine kung itong bagay na ito ay shipwreck o isang bato. So we use this ROV, Ma'am Cheryl, sa ating mga previous diving operations po, katulad po yung sa ating sa May Taal. So this ROV would definitely help us to locate and identify kung yung na lumubog po ba na barko ay meron pa rin bong na-trap na mga individual. So it has the capacity po to see yung ilalim po ng tubig. So masasabi po ba natin, Captain, na mas angkop ito sa kasalukuyang sitwasyon or pagsasabayin ng gamit nito ng ROV at saka ng sonar technology po? Well, maganda rin po, Ma'am Cheryl, na kung dalawang equipment rin po ang gagamitin po natin. Pero sa Philippine Coast Guard po, ang gamit po natin ngayon is itong ROV po. But do we have that equipment, yung sonar search? Yung kung sonar search na ang gagawin? As we speak po, Ma'am Cheryl, yung ating mga barko is not equipped with sonar. So ang ating ginagamit lang po ngayon is itong remotely operated vehicle po natin. Pero kung yun po ang rekomendasyon ng lokal na pamahalaan na gumamit na ng sonar technology, may pagkukunan po ba tayo noon? Well, we would definitely coordinate with concerned agencies po, no? Kasi ito is more of underwater mapping, no? So siguro we can coordinate with the NAMRIA and we can also check with the other local government units to assess us. But definitely, Ma'am Cheryl, lahat po ng tulong ay tatanggapin po ng Philippine Coast Guard. Well, ang pinaka-main objective naman po lahat ng ating ginagawa is to locate the vessel and check if there's any trapped individuals inside the vessel. So lahat po yan ay tatanggapin po natin kung ano po ang makakatulong para sa ating rescue operation po. Gaano po kahalagang mahanap natin, Captain, yung lokasyon ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3? Well, napakahalaga po nito, Ma'am Cheryl, kasi makikita po natin dito ano po ba talaga ang dahilan ng insidente ito. And again, yung pangalawa po no is yung makikita rin po natin kung meron pa rin po bang na-trap ng mga individuals kasi ongoing pa rin po ang ating search and rescue operation at meron pa rin po tayong natanggap ng mga impormasyon sa pamilya na meron pa rin po sila nawawala ng mga kaanakan. So definitely, this would be a good, a best assist for the Philippine Coast Guard for the ongoing conduct of the SOAR operation. Captain, kahapon nagkaroon ng lituhan sa tunay na bilang ng nasawi. Maaari niyo po bang linawin ito?
Yes, yung unang bilang po na ibinigay natin is 39, no? Counted po yung kahapon dyan. However, nabanggit ko po sa mga previous interviews that all the data we have at hand is we are validating with our counterpart, particularly sa PTRRMO. So accordingly, itong isa pong number, itong body na nakita po natin na wala po sa unang listahan natin, ay nai-record po sa PDRRMO. So that's the time po na we updated our records po. Kasi during that time of incident, marami pong ahensya ang tumugon, no? At pagdating po sa recovered ng mga bodies and even yung pag-turn over ng mga survivors, it was catered by the PDRRMO in Basilan and Hulo and even yung Zamboanga. So that's the time po nag-coordinate po tayo and we consolidated po itong mga details that we have at hand. Kasi may mga kaanak po ng biktima na nagsasabing kulang umano ho yung updates sa search and rescue operations. Ano ho ang tugon ng PCG sa isyong ito? Yes, na-receive din po natin yung interview nung family po ng ating kasamahan na si Seaman First Alcazar Hadjail, Ma'am Cheryl, no? So nauunawaan po ng Philippine Coast Guard yung concern po ng pamilya. At pagdating naman po dito sa media interview po nila ay nagkaroon po tayo ng coordination the day one pa lang po na na-receive po natin itong distress na to hanggang sa nagkaroon po tayo na sunod-sunod na search and rescue operation at nagkaroon naman po tayo ng coordination specifically doon po sa brother at saka asawa po, Ma'am Cheryl, na itong ating kasamahan. And kahapon po, when we received the body of Seaman First Hadjail, ay personal po tayong pumunta yung kanyang unit commander sa pamilya po ni Seaman First Hadjail. May report din po na hindi ang orihinal na barko yung bumiyahe noong January 19. Na-confirm na po ba natin ito? We are also confirming that information po, Ma'am Cheryl. Again, ongoing po at gumugulo yung investigasyon ng Philippine Coast Guard kasama po yung Marina. So lahat po ng statement po ng ating mga pasahero, kasama po lahat yan sa investigation po natin. Ano rin ho ang tugon ng PCG dun sa sinasabi ng ilang survivors kaugnay sa kakulangan ng life vest at sa mga pasaherong hindi umano nakalista po sa passenger manifest? Ma'am Cheryl, we also acknowledge that information po and again, kasama rin po yan sa investigation po natin. So anyway, ang objective po, Ma'am Cheryl, kung bakit po itong pagkasagawa ng investigation ay check po ang lahat ng angulo is para hindi na po maulit itong ganitong sitwasyon and we recognize all those information coming from the passengers po. Kailan po inaasahang lalabas yung malinaw at final result ng investigasyon sa paglubog nitong MV Trisha Kirsten 3? Ma'am Cheryl, binigyan po tayo ng 15 days no, ng ating Secretary of Department of Transportation. So we are now conducting a full-blown investigation kasama po ang Marina. So we are checking sa investigation na yan kung meron po bang pananagutan or pagkukulang ang aming tauhan na rin kasama na po yan at yung ship owner po. So definitely lahat po yan lalabas po sa investigation po natin. Kaninang 4:47 daw ho ng umaga, habang nagsasagawa po ng search operation para sa MV Trisha Kirsten 3, may isa pa raw hong barko na sinaklolohan dyan sa Basilan. Any update on this, Captain? Yes, Ma'am Cheryl, totoo po yan. Kanina habang ongoing po ang search operation ng aming barko, yung BRP Tubataha, nakatanggap po tayo ng tawag na accordingly itong motor launch AS Express 2 ay nagkaroon po ng distress, particularly sa may area po yan ng Pangasahan Island. So since malapit po tayo sa reported distress ay dali-dali pong pumunta ang ating barko at ngayon po ay we were able to rescue a total of 225, 210 po ang pasahero at 15 crew at tinaw na rin po natin itong barko na to papunta po sa may Zamboanga City Port po. Wala naman hong nasaktan? Yes, they are all safe po, Ma'am Cheryl, kasama po yung ating mga pasahero. At ang intention po dyan, Ma'am Cheryl, pagkarating po ng barkong ito sa Zamboanga City Port, magkakandak po tayo ng masusing vessel safety enforcement inspection para makita po kung ano po ang dahilan nitong distress na ito. Pero may initial report na ho ba kayo nakuha na ano nga ba yung dahilan? Well, based po sa report po sa atin, itong barko ay naka-experience po ng steering or rather casualty. So pagdating po sa maneuvering po nitong barko, nagkaroon po siya ng problema. Alright. Captain, singit ko na rin ho, itong investigasyon naman sa paglubog ng motorbangka Amehara sa Davao Gulf. Bakit ho kinailangan bumuo ng dalawang hiwalay na investigating teams?
Yes, Ma'am Cheryl, ang dalawang investigation po yan is unang-una, yung tinatawag po nating maritime casualty investigation. Ang purpose po nito is to check yung possible reason of this incident, and it is more of recommendatory po for safety policies. And then yung isa po is yung tinatawag po nating incident investigation report. At ang purpose naman po nito, Ma'am Cheryl, is to determine yung administrative or criminal liabilities po ng owner, ng operator, at even yung tauhan po natin kung meron po bang pagkukulang. So separate investigation po ang kinakandak po natin ngayon. But sa ngayon po, ano-ano pong mga paglabag ng operator ng motorbangka ang nakita sa paunang investigasyon po? I cannot give a conclusive statement as we speak, Ma'am Cheryl, kasi ang naging usapan naman po at coordination natin with the Coast Guard District Southeastern Mindanao, magpapatuloy at matatapos po itong investigation na to once we complete as well yung ating search and rescue operation. So as to the contributing factor, we will be determining later, Ma'am Cheryl, once we complete po the investigation. Captain, napaulat na may 8 PCG personnel yung na-relieve kaugnay dito sa insidente. Ano yung kanilang naging papel at bakit kinailangan po silang i-relieve? Ma'am Cheryl, usually part po yan ng proseso natin. Sila po yung mga duty, the time of the incident. So, para mawalan din po ng influence habang sinasagawa po itong investigation na to, that is the usual process po of the Philippine Coast Guard. Once we have this kind of incident, we usually relieve them habang ongoing po ang investigation. May mga hakbang po ba ang PCG ngayon para maiwasan yung mga ganitong trahedya? Marami po, Ma'am Cheryl. Una-una, pinapaigting po natin ngayon yung pagkakandak ng ating Vessel Safety Enforcement Inspection kasama po yung pre-departure inspection, ensuring that all vessels are compliant po sa mga safety regulations po natin. And kasama po, Ma'am Cheryl, yung pag-modernize po ng ating Philippine Coast Guard, kasama po yung pagdagdag ng ating floating assets, pagdagdag po ng ating mga Coast Guard units po. Again, we have thousands of coastal barangays po sa buong Pilipinas, and that is one of the challenge. We are humbling ourselves po to mention na we are limited of the assets and even yung mga facilities po. So kasama po yan sa isinasagawa po modernization program ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat, PCG Spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Muling naghain ng panibagong impeachment complaints ang ilang progresibong grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit sa Biyernes pa mapapaso ang one-year bar rule kung saan hindi pa dapat maaaring hainan muli ng impeachment complaint ang Vice Presidente. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, sino-sino yung mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara at ano ang grounds? Yes, Cheryl, dalawang grupo nga ang nag-file o naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw dito sa Kamara. Una na dyan ang Makabayan Block kung saan nga dinali nila yung impeachment, yung misuse ng confidential funds ni VP Sara na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Bukod pa dyan, syempre, dinadali rin nila yung paggamit daw ng over 100 million pesos sa loob ng 11 araw. Pati na rin yung hindi pagdalo ni VP Sara sa ilan sa mga hearing dito nga sa Kamara mismo nung pinag-uusapan nga yung kanyang confidential funds noong 19th Congress. So sa ngayon, Cheryl, nakita rin natin, after ng Makabayan, ay nakita rin natin na nag-file ng impeachment complaint ang Akbayan Party List. At isa naman sa mga bago rito ay yung inihain nila na tungkol naman daw sa grave threat na natanggap ng high-rank officials ng ating bansa. Bukod pa dyan, nadadali rin si VP Sara dun sa naging testimony ng kanyang alleged former aide na si Ramil Madriaga kung saan sinasabi nga na yung pondo na ginamit niya para sa electoral campaign niya noong 2022 ay galing sa drug dealers pati na rin sa Philippine offshore gaming operators. So yan yung mga grounds na sinabi ng mga complainants dito mismo sa Kamara at so far abangan natin kung mabe-verify nga yung mga complaints na yan dito mismo sa House of Representatives. Cheryl? Amy, February 6 pa, di ba? Yung expiration ng one-year bar rule. Bakit mas maaga silang nag-file at tinanggap ba ang reklamo nila? Well, Cheryl, may lumabas kasi na 2026 SC ruling na
after January 14 ay pwede na raw palang mag-file ng impeachment complaint yung mga kongresista dito mismo sa Kamara, no? Kasi kung makikita natin dito, yung first impeachment complaint, December 2, 2024 daw na i-file. At kinakailangan ng 10 days para nga daw makatanggap pa ng mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero ang naging kaso rin kasi dito, kung maalala natin, after pumirma ng 1/3 ng House of Representatives, ay hindi na daw na-put into order of business itong impeachment complaint. Kaya pwede na raw bilangin from January 14, 2025, yung one-year bar rule. So, technically speaking, pwede na since January 15, 2026 yung pagpa-file ng impeachment complaint. At narinig na rin natin kanina sinabi ni Attorney Nery Colmenares na opportunity time na nga rin daw ito para mag-file sila habang allowed pa mismo dun sa Supreme Court yung pagsusumite nitong impeachment complaint laban kay VP Sara. At agara na nga rin daw silang umaksyon para nga makita na rin at mapag-usapan na itong impeachment complaint kasabay nung nagiging fiasco din dito sa Kamara laban naman kay President Bongbong Marcos. So, tinanggap yung complaint? Cheryl, nakita natin may received naman ng Office of the Secretary General yung 2 complaints na inihain ngayong araw. At yun nga, nakita natin yung mga grounds nila. Technically, marami daw kasi nagsasabi na parang nirecycle ito, pero nasabi nila may updated naman daw kasi na mga version, katulad na nga lang nasabi natin kanina, na sinama nila yung testimony ni Madriaga dito sa kanilang mga reklamo. At yun nga, tinanggap naman at titingnan natin kung dadaan pa ito dadaan din ito sa proseso, kagaya nung nakita natin sa mga inihain na impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Base dun sa desisyon ng SC, kailangan may kalakip na itong mga ebidensya din. May kasama ba itong mga ebidensya? At sinasabi, di ba, though before the voting pa naman, dapat makakuha ng kopya ang lahat ng kongresista. Yes, Cheryl, kasi nga, kung tatanggapin itong mga impeachment complaint, ilalagay yan sa order of business at i-recommend nga sa Justice Committee kung saan doon nila i-determine yung sufficiency in form and in substance. So yung form, nandoon yung mga affidavit, pati na rin yung mga verification ng pieces of evidence na nakalakip doon sa impeachment complaint. At yun nga, kinakailangan nilang talakayin sa mga susunod pang araw dahil yun nga yung magiging basis din kung bakit nga ba inihain itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May pahayag na ba ang kampo ni VP Sara sa 2 bagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya? Actually, Cheryl, after mahain nga itong mga impeachment complaint, naglabas na agad ng pahayag si Attorney Michael Powa na spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At nasabi niya hindi naman daw nakakagulat yung pagfa-file ng impeachment complaint laban nga kay VP Sara. Dagdag pa niya, okay lang naman daw, parang handa sila na makonfront yung mga alegasyon laban kay VP Sara dahil nga hindi na rin talaga sila na sorpresa na may mga ganitong inihain na impeachment complaint. Bukod pa dyan, kinakailangan na lang din daw talagang dumaan sa tamang constitutional process itong mismong impeachment laban kay VP Sara at doon sila haharap sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa House Committee on Justice, idiniklara na ring sufficient in form ang ikalawang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc at ilang activist groups laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, sinuspindi na muna ang deliberasyon. Para sa update, nasa linya si Marian Enriquez. Marian, ano ang latest? Nagkainitan daw yung mga mambabata sa hearing? Hello, Cheryl. Kanina nga pasado 10:00 ng umaga, gumulong na yung pagtalakay ng House Committee on Justice sa 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbotohan ng parehong sufficient in form ang 2 reklamo. Ibig sabihin, tapat yung forma nito, pirmado o signed, verified at endorsed
ng kongresista at base nga yung reklamo sa personal knowledge o authentic records. Yung unang complaint na inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, nakakakuha ng 46 votes na botong pabor, isa ang against at isa ang nag-abstain. Samantala, yung reklamong inihain ng Grupong Bayan na inendorso naman ng Makabayan Bloc, nakakuha ng 35 na pabor, Sam ang tumutol at isa ang nag-abstain at medyo nagkainitan nga bandang dulo nung talakayan dahil at nag-walk out pa nga itong si Manila Representative Benny Abante dahil tutol nga siya, hindi siya naniniwalang may sapat na forma yung dalawang reklamo, yung kay De Jesus at dun sa Makabayan Bloc. Samantala, nag-adjourn na nga yung sesyon o yung deliberasyon ngayong araw pero magpapatuloy yung pagtalakayan ng House Committee on Justice para naman tukuyin kung sufficient in substance itong dalawang reklamo. Yun muna ang latest. Balik sa'yo. Marian, kailan nila pag-uusapan pagdating naman yung substance? Cheryl, bukas nga nakatakdang mag-resume ulit itong House Committee on Justice para talakayin at isa-isahin kung ito bang dalawang reklamo ay sufficient in substance. Ibig sabihin, titignan nila kung bawat aligasyon ay tumutukoy doon sa 6 na grounds for impeachment. Kung ang nailatag ba na aligasyon ay papatak sa, sabihin na natin, culpable violation of the Constitution, treason, betrayal of public trust, graft and corruption, at yung iba pang nakalista doon, other high crimes, yun yung titignan nila, iisa-isahin yung bawat nilatag ng bawat complainant kung pasok ito doon sa grounds for impeachment. Cheryl. So masasabi natin, Marian, mas mahabang usapin yan, hindi ba? Oo. Tama ka, Cheryl. Kasi yung forma kanina, ang tinignan lang ba, kung may notaryo, pirmado ng mga complainant, alam ba nung mga complainant, may personal knowledge o authentic records kasi doon yung kanilang reklamo. Pero bukas, mas masinsin, titignan talaga iisa-isahin. So dapat mabasa nga ng buo yung mga reklamo dahil doon bawat allegations, titignan kung sasapat ba ito sa mga grounds for impeachment na nakalatag po sa konstitusyon. Dahil doon lang po, kung ano lang yung nakalatag sa konstitusyon na grounds for impeachment, yun lang yung maaaring lumusot. Cheryl. Para malinaw sa mga kababayan natin. So pag pinag-usapan na kung sufficient ito in substance, tutukuyin yung mga grounds, sabi mo nga. So may kalakip na rin yang mga ebidensya. Yes. Actually, Cheryl, yung mga ebidensya, doon pa yung magkakaalaman, maglalabasan pag nagkaroon na ng proceedings or yung pinaka-hearing, kumbaga yung pagdinig nitong reklamo. Dahil ang ginagawa lang ngayon is dapat malusutan itong mga reklamong ito yung sufficiency in form and substance. Dahil kapag po hindi lumusot, sabihin na natin lumusot nga ngayon sa forma, pero yung substance lacking o hindi po sila lumusot, mababasura yung reklamo. Kaya dapat ito muna yung kailangan nilang malagpasan bago nga po magkaroon ng labasan ng mga ebidensya, magpapatawag ng mga testigo, even the defendant or itong si Pangulong Bongbong Marcos, kailangan mapapunta or iimbitahan din, medyo malayo pa po yun, sa usapin natin ngayon. Ang importante muna, lumusot nga dito sa sufficient in form and substance yung reklamo. Sorry. Alright, sige, bukas, hihingi kami ulit sa iyo ng update dahil nga sabi natin, mas mainit na usapin ito kung makikitang sufficient in substance itong mga impeachment complaints na ito laban kay PBBM. Maraming salamat, Marian Enriquez. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Nauwi sa word war ang mga pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa China at West Philippine Sea matapos itong palagan ng former presidential advisor na si Ronald Llamas. Sa programang Sa Totoo Lang, itinama ni Llamas ang pahayag ni Senator Padilla na dapat ituring na civilian ships ang mga barko ng China Coast Guard. Giit ni Llamas, bahagi ng Chinese Navy ang CCG kaya malabo ang suhestyon ni Padilla. Nagkomento rin si Llamas sa interview ng misis ni Padilla na si Mariel sa vlog ng news anchor na si Julius Babaw. Sinabi kasi ni Mariel na public service at hindi political ambition ang habol ng senador. So he says all the time, there are days that I tell him, hindi na. Wag na talaga. And then there are also days, Julius,
that people come up to me. They tell me, natulungan po ako ni Senator sa ganito-ganito. Sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. Robin has no ambition. Robin, from day one, wants to help. Hindi na daw tatakbo because we don't deserve him. Alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla. No? Dahil sa kanya, ay halos lahat ng artista na tumakbo last midterm election natalo. Kaya ang laki ng tulong niya, no? Kailangan natin siyang pasalamatan na yung mga botante ay hindi na name recall lamang, hindi popularidad lamang ang magiging batayan ng kanilang pagboto. Sa isang Facebook post naman, bumanat si Senator Padilla. Nireject niya ang mga kritisismo at nag-ungkat pa ng dating kontrobersya na kinasangkutan ni Llamas. Iginiit din ng senador na bahagi ng advokasya niya ang paghalal sa mga lider na hindi mayaman, makapangyarihan o galing sa political families. Nananawagan ng tulong ang isang ina sa Northern Samar. Ang kanyang anak kasi may malubhang sakit sa bato. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Namamaga ang muka at lumubo ang tiyan ng isang batang babae sa Katarman, Northern Samar. Ang dahilan, malubhang sakit sa bato. Masayahin at bibong bata noon si Atina Cabegon ayon sa kanyang inang si Elisa. Pero noong Agosto ng nakaraang taon, bigla na lang daw nilagnat si Atina. Madalas din siyang naduduwal at bigla ang namamanas ang kanyang muka. Nang ipatingin sa doktor, Kailangan po siyang i-admit kasi po yung baga niya nagkaroon po ng tubig. Tsaka po, acute na po yung UTI niya, natamaan na po yung kidney niya. matapos ang ilang pagsusuri, nadiskubring may nephrotic syndrome na pala ang 6 na taong gulang na si Atina. Ito ay sakit sa bato kung saan tumatagas ang protina sa ihi na nagdudulot ng matinding pamamaga ng katawan. Tingin ng kanyang ina dahil ito sa dieta ng bata. Mahilig po siya kumain ng mga junk food, street food, processed food, at saka soft drinks po. Kaya ganun pong nangyari sa tiyan niya. Sa simpleng pag-ihi, umiiyak daw sa sakit si Atina. Kaya mula Samar, nilipat siya papunta sa isang ospital sa Tacloban para sa mas masinsinang gamutan. Sa ngayon, minomonitor pa rin ng mga doktor kung may makikitang pagbuti sa kanyang kalagayan para matukoy kung kailan siya ooperahan. Pero pataas din ang pataas ang bayarin. Nananawagan po ako sa mga mabubuting puso, yung may kayang tumulong. Sana po tulungan niyo po yung anak ko dahil gusto ko pong gumaling siya at sana po mabalik na yung dating sigla niya. Maraming salamat po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, we're kicking off Monday sa isang winter wonderland dito sa Seoul, South Korea. At ang una kong chika sa inyo, as promised, kahit saan sa mundo may sikat na Pilipino. Kaya naman nakachikahan natin, dibdiban si Sing Again for second runner-up Gwen Dorado na talaga namang umaarangkada ang karera dito sa South Korea. Panoorin nyo ang aming conversation sa report na ito. 10 taon matapos mamangha ang Asia's Got Talent stage sa kanya. Diba? Kamusta po? Kamusta? Ayan. Kinamusta natin si Gwen Dorado na sikat na ngayon sa South Korea. Eto ang fans, nag-abang para magpa-picture sa kanya. Kamakailan lang, nag-second runner-up si Gwen sa isa sa top-rated at most sought-after show na Sing Again 4. In a span of 6 months dahil nga sa Sing Again, dami pong nangyari and pati yung Korean ko, it really talagang nag-improve. Ilang taon mo ba inaral mag-Korean? I've been living in Korea for about almost 2 years na po. So, I've been learning Korean for 1.5 years. Kaso, it really skyrocketed yung strength ko in Korean when I joined Sing Again. Dahil yung environment ko lahat Korean po eh. Pati yung the whole broadcast, the whole show is just in Korean. So I had no choice but to speak
in their language. Pero paano nga ba nagsimula ang pakikipagsapalaran niya rito sa South Korea? Because of my song, Why Do We Love, sinulat ko po nun during COVID-19. Pero after nun, it went viral sa TikTok. So dahil doon, may naka-discover po sa akin na entertainment here in Korea, and they DM'd me saying na we want to get you as an artist. 2 years ago nang magsimula ang journey niya sa Korea at sumama sa AO Entertainment. At may moments raw na muntikan na rin siyang sumuko. Finorce ko sarili ko na, I had my own schedule. I had my own practice schedule every day. Like 7 a.m. hanggang like late night. Kailangan gano'n. Career goal niya rito, kumanta ng soundtracks ng mga K-drama. Isa nga sa favorite niyang natutunan, ang You're My Garden ng K-drama na Strong Woman Do Bong-soon. 이렇게 love you, 사랑해. Sa gitna ng kanyang pagsikat, ang pagtulong din ni Gwen. Nag-donate pa siya ng 3 million won o higit 120,000 pesos sa isang local charity for the aged dito. Si Gwen ang isa sa mga unang Pilipino na sumikat locally dito sa South Korea. Kaya ang mensahe niya sa fans, thank you so much sa inyong suporta. Hindi ko po makakaya to without you. I mean, the views sa YouTube, sa Facebook, everything, dahil po sa inyo yon. And I wouldn't be here without all of you guys po. abangan din dahil we'll surely see more of Gwen dahil this summer magkakaroon naman siya ng show sa Netflix. Fly High Pinay indeed. Samantala mga kapatid, reunited ang Barreto sisters matapos pumanaw ng kanilang matriarch na si Inday Barreto. Nagkasama muli sina Claudine, Gretchen at Joaquin. Sa mga larawang binahagi ni Joaquin Barreto, makikitang kasama niya sina Claudine at Gretchen. Nakayakap pa si Klaus sa atin niyang si Gretchen. Bago nito, naglabas ng video si Claudine na nakausap ang isa pa niyang kapatid na si Marjorie. Naunang sinabi ng aktres na united na ulit silang magkakapatid matapos ang pagpanaw ng kanilang ina noong Huwebes. Mga kapatid, yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys, dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.